kapag ka ang gobyerno natin, kagaya ng gobyerno ngayon ni Marcos Jr., na walang disiplina sa paggastos at nagiging matumal ang paglago ng ekonomiya, ang mangyayari po niyan is lalaki ng lalaki yung deficit, yung kakulangan ng revenue ng gobyerno sa gastos. At paano nito mapupunuan? Papupunuan yan. Ang mangyayari niyan is maniningil na naman sila ng mas maraming buwis at mangungutang na naman ng mangungutang. Bumagal po yung GDP growth ng Pilipinas ng 1.42%. Sa tingin po ninyo, Doc, ano po kaya ang pangunahing dahilan po dito? Yung numero na yan, Almar, yan ay estimate yan kasi ang actual talagang paglago ng ekonomiya for second quarter, yan ay anunsyo po yan sa atin ng DepEd at ng Philippine Statistics Authority ngayong darating na Biyernes. So magsagawa sila ng press conference about the Philippine economy. At inaantabayanan ko nga yan. No? Kasi gusto ko rin malaman, of course, being an economist, kung ano talaga yung lagay no, ng ating ekonomiya. Although alam naman natin, no, kasi nararamdaman naman ng tao na hindi maganda. Pero in terms of the numbers, no, makita natin kung ano talaga yung final na GDP growth for the second quarter ng 2026. Ngayon yung numero na banggit mo, that is an estimate. Ngayon sa palagay ko, hindi malayo no, yung actual dyan sa estimate na yan because of several reasons. Unang-una, nandyan yung inflation. No, kung makita natin na mataas ang rate of inflation sa ating bansa, dito mga nagdaang buwan, at ito ay nagdulot no, ng pagtumal ng household spending. Kasi ang nangyayari kapag mataas ang presyo ng bilihin, ang mga mamamayan ay hindi muna sila gumagastos kasi nga mataas ang presyo. Ang ginagawa nila, imbis na, for example, bibili sila ng bagong gadget o sila ay magbabakasyon o kaya sila kakain sa labas, pagpapaliban muna nila yan kasi mataas ang presyo ng bilihin at i-reallocate nila yan in terms of dun sa mga basic necessities kagaya ng pagkain. So ganun yung nangyayari dyan. And of course, alam naman din natin na yung food inflation sa ating bansa ay mataas, no? Mataas ang presyo ng pagkain. Ikalawa, Almar, nakikita ko dito is yung epekto ng gulo sa gitnang silangan. Kasi nangyari dyan, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at nagkaroon ito ng epekto sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung nabanggit ko nga na inflation kanina. No? So, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, napakaraming effects niyan downstream. Halimbawa, sa presyo ng kuryente, nandyan din yan. Kasi ang nangyari sa atin, Almar, is that nitong mga nagdaang buwan, may mga power plant sa Visayas na nagsara pansamantala. No? So ang nangyari is tumaas ang presyo ng kuryente kasi ang nangyari is instead of magpaproduce sila ng kuryente sa pamamagitan ng coal, halimbawa, yung coal plants hindi gumana, so magre-rely sila dun sa oil-powered no, na mga planta ng kuryente, yun ang gumagamit ng produktong petrolyo, mahal ng produktong petrolyo. So nangyari, yung generation charge niya na mas mataas, ipapasa yan sa consumer. Kaya nangyari is mataas ang presyo ng kuryente nitong mga nagdaang buwan. And in fact, Almar, ditong buwan ng June, ang Pilipinas po ang may pinakamataas na singil ng kuryente sa buong Asia. No? Hindi lang yan sa ASEAN. Sa buong Asia, mga kababayan, pinakamataas na singil sa kuryente. At yung sa taas ng singil ng kuryente na yan, nakaroon yan ng epekto sa inflation at yan hihila sa spending ng households natin pababa. Ngayon, kung meron mang nakikita kong source ng paglago ng ekonomiya for the second quarter, baka bahagyang magkaroon ng increase sa government spending, Almar. Kasi nangyari, nakita natin itong mga nagdaang buwan, yung government spending natin mababa no, dahil nga dun sa issue ng flood control. Pero nakikita ko ngayon medyo humahabol yung government spending. So baka yan ang makakontribute sa pagtaas ng or paglago ng ekonomiya pero kukulangin pa rin yan kasi ang laki ng haltak ng consumption tsaka ng imports. No? Yun yung nakikita ko dyan ng mga cost. Of course, nandyan din, Almar, yung nangyayari domestically sa ating bansa, sa pampolitika specifically. Nandyan itong impeachment, no? Nandyan yung issue ng selective prosecution no, ng gobyerno ni Marcos Jr. na selective, no? Hinahabol nila yung mga kalaban sa politika. Kumbaga naghalo-halo na yan, ano? Pero kasama din yung isyung pampolitika kaya nagkaroon ng hindi magandang performance ang ating ekonomiya, Almar, for the second quarter nitong taong ito. Doc, linawin ko lang,
may posibilidad na 1.42% yung ibababa ng GDP growth ng bansa. Pero Prof, Doc, dito sa ano yung posibleng epekto nito kapag mababa po yung GDP growth? Ano po yung posibleng epekto nito sa trabaho, negosyo at sa kita ng pamilya ng isang ordinaryong Pilipino, Doc? Malaki yung impact niyan, Almar, kasi yung mababang paglago ng ekonomiya, sumasalamin yan sa lagay ng mga negosyo, lagay ng kabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Kasi kapag matumal ang paglago ng ekonomiya, Almar, ibig sabihin niya, malamang sa malamang, may mga negosyong nagsara. At kapag may mga negosyong nagsara, may mga kababayan tayong nawalan ng trabaho. Or sa taas ng singil sa kuryente, halimbawa, Almar, ang ating mga negosyo ay imbes na sila ay mag-hire ng mga bagong manggagawa, magbabawas muna sila. So ramdam yan ng ordinaryong tao, Almar. Hindi lang yon. Kung maalala mo, itong nagdaang buwan, nagkaroon ng 85 pesos na increase sa minimum wage. At itong nakita nating increase na ito, nagkaroon ng TRO mula sa korte. At itong TRO na ito, kung titingnan mo, Almar, galing ito sa mga negosyante. So ibig sabihin, yung mga negosyante rin natin, umaalma sila, hindi lang actually, yung minimum wage, isa lang yan sa mga cost nila. Yung overall cost of doing business, Almar, masyadong mataas. At ang nangyayari dyan is yung mataas na gastusin, yung mataas na cost of production, na ipapasa yan sa ordinaryong mamamaya. Kaya nakikita natin na tumataas ang presyo ng bilihin, nagiging mas mahirap ang buhay. So ibig sabihin nito, Almar, is kapag ang paglago ng ekonomiya natin ay ganyan, mababa, no? Let's say nasa 1.4%, mas malaki po ang impact niyan sa mga ordinaryong mamamayan kaysa sa mga malalaking negosyo at sa mga mayayaman. Kasi doon sa mga mahihirap, Almar, ramdam nila agad yan. So yung mababang paglago ng ekonomiya, yan ay sumasalamin sa hindi magandang lagay o sitwasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap. At yan din po ay refleksyon ng kabiguan ng gobyerno natin sa kasalukuyan na may address yung mga fundamental factors kung bakit nagiging ganyan ang lagay ng ating ekonomiya. Kasi ang inuuna nila, mga kababayan, ang inuuna ng ating gobyerno sa ngayon ay hindi po yung inyong kapakanan. Hindi po yung ating economy at a basic level. Ang inuuna po nila is pamumulitika. Ang inuuna nila is kung papaano mas lalaki ang kanilang mga pitaka, no, sa mga pera, yung mga maleta, ika nga. Yan ang inuuna nila. Hindi po nila inuuna ang inyong kapakanan. At dahil po riyan, nakita natin na ang sitwasyon sa growth natin naging ganyan. Because the government as it is right now, it's not prioritizing you. Hindi po kayo ang priority ng ating gobyerno. Ang priority po nila ay para manatili sila sa kapangyarihan at paano pa po sila lalong mas yayaman under sa current ng mga situation ngayon, Almar. Itatanong ko po sana kung ano po yung yung sa impeachment, kasi nabanggit po yung impeachment, ano po yung kumbaga parang resulta nito sa bakit apektado po yung pagbaba ng ekonomiya. Pero Prof, dito sa Prof, sa pangkabuuan, sa pangkalahatan, sa tingin po ninyo, kapag ka nagtuloy-tuloy, kasi na-mention po ninyo na hindi po priority ng ating government, ng mga politiko, yung mga mismong mga constituents, yung mga Pilipino, kapag ka nagtuloy-tuloy po ito sa natitirang termino ng ating Pangulo, ano po kaya sa tingin po ninyo, nakikita po ninyo magiging resulta dito, Doc? Okay, sagutin ko muna yung unang sinabi mo about paano yung impeachment, how it would relate to yung sluggish growth ng ating economy. Opo. Well, merong direktang mekanismo yan, Almar. No? Paliwanag natin ng mabilis lang. Kung titingnan niyo po yung nangyayari sa impeachment ngayon, ang inuusig po ay ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno na ibinoto ng napakarami milyong mga Pilipino. Higit pa sa natanggap na boto ng ating Pangulo noong 2022. And yet, kayang gawin ng gobyerno ni Marcos Jr. na usigin ang ikalawang pinakamataas na opisyal, the Vice President. So, ibig sabihin yan, Almar, if the government can do that to the Vice President, they can do it to anyone. Kita naman natin yung nangyari sa Brave 18, kinasuhan. Makikita nyo yung mga minority senators, no? Iniisa-isa na sila.
Senator Marcoleta nakakulong. Si Senator Jinggoy Estrada nakakulong din. Ngayon, ang binabantaan nila si Senator Alan Peter Cayetano. No? Pati si Senator Robin, meron ding binantaan din yan. So ibig sabihin, kung kayang gawin Almar ng gobyerno ni Marcos Jr., yung tinatawag nating lawfare, no, yung pag-weaponize no ng ating justice system to go after their political enemies. They can do that to anybody. So, who do I mean by anybody in the context of our discussion? When I say anybody, mga negosyante. No? For example, if may mga negosyante sila na hindi nila gusto, na hindi nila kasundo, pwede nilang gawin sa kanila yung ginawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika. Parang ganito yung nangyari, Almar, nung martial law. Ganyan na ganyan ang ginawa ng tatay ni BBM. No? Inabol nila yung mga negosyante na hindi nila kaalyado, kaibigan. No? Ganyan yung playbook na ginagamit nila. So, hindi ito maganda from the point of investments. Kaya kung titinan mo, Almar, no, pag disentangle mo yung growth natin ng first quarter, makikita mo yung gross capital formation natin negative. Yung gross capital formation, dyan pumapasok yung mga investment. So for example, if I'm a foreign investor, and ganyan naman pala ang sitwasyon sa Pilipinas, no? Not to mention yung napakataas sa singil sa kuryente. Santabi muna natin yun, although that is also an important factor. Pero yung ganyan na ginagawa nila, that they're using the law, no, they're bending the law, so to speak. No, yan yung bend the law. They're bending the law to go after their political opponents. Hindi yan maganda sa negosyo. And ultimately, hindi yan maganda for the economy. Kaya ganyan po yung nakikita natin. Now, dun sa sinasabi mo naman na ano kaya ang mangyayari kung magtutuloy-tuloy yan, well, we're headed for a situation na mahihirapan, Almar, yung susunod na administration in terms of fixing the economy. Kasi ang nangyayari ngayon, Almar, ganito ang economy natin matumal ang paglago. Pag matumal ang paglago ng ekonomiya, ibig sabihin yan is lumiliit yung tax base ng isang bansa. Ano ba yung tax base? Yung potential na pwedeng malikom na buwis ng gobyerno. Kasi pag lumalago po ang ekonomiya, lumalago rin yung nalilikom na buwis. Kapag ka nagko-contract po yung ekonomiya, nagko-contract din yung malilikom na buwis. So ibig sabihin, kapag ka ang gobyerno natin, kagaya ng gobyerno ngayon ni Marcos Jr., na walang disiplina sa paggastos at nagiging matumal ang paglago ng ekonomiya, ang mangyayari po niyan is lalaki ng lalaki yung deficit, yung kakulangan ng revenue ng gobyerno sa gastos. At paano nito papupunuan yan? Ang mangyayari niyan is maniningil na naman sila ng mas maraming buwis at mangungutang na naman ng mangungutang. At yung utang na yan kapag lumaki yan, Almar, is over the next few years, kakainin niya ng budget ng gobyerno. Ibig sabihin, impisa na mapunta yung budget ng gobyerno para sa mga proyekto, mapupunta lamang ito sa interest. Not even the principal, Almar, yung interest ng inutang. So that is one channel, no, na posible na kung saan tayo mapupunta. No? That is one. Another is yung kapag ka nagkaroon na ng complete na kawalan ng kumpiyansa ang mga investor na mamuhunan sa ating bansa. So ang mangyayari niyan, Almar, is baka magkaroon ng capital flight. No? Yung capital flight, hindi yan maganda. Nangyari na yan noong 1980s. Na kung saan yung mga investor mismo, na yung mga natitira na lang na nagtitiwala sa ekonomiya ng bansa, talagang nawala na sila ng kumpiyansa at umalis na sila sa Pilipinas. No? So posible mangyari yan. Posible rin mangyari yung tinatawag nating stagflation. No? Merong risk niya. Ibig sabihin ng stagflation, yung economy natin ay nagiging stagnant. No? In fact, baka mag-contract pa. And yet, kasama nito ang mataas na presyo ng bilihin, yung tinatawag nating inflation. So nagsama si stagnation at inflation, yan po yung stagflation. Lahat ng ito, mga kababayan, hindi po maganda yan para sa ating ekonomiya. At hindi lang maganda yan para sa ating lahat. No? So, may 2 taon pa or less than na 2 taon, no, si Pangulong Marcos Jr. to change course, no? At posible na baka mabago pa yan kung magkakaroon ng mga proper intervention at kung aayusin ni Marcos Jr. yung kanyang pamamaraan in terms of how he is governing, no? Bawas-bawasan na po muna natin ang pamumulitika and mag-focus po tayo sa mga solusyon na kinakailangan para ma-address po yung pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan, Almar.
Opo. Prof, nabanggit mo yung stagnation, inflation na magiging posibleng resulta kapag ka nagtuloy-tuloy na hindi masusolusyonan nito ng kasalukuyang administrasyon. Ibig sabihin pa nito, Prof, maraming Pilipino ang magugutom. Ibig sabihin, may posibilidad din na tataas yung crime rate ng bansa. Ngayon pa nga lang, Almar, mataas na ang crime rate. Kung titingnan mo ng mabuti, Almar, no, yung mga crimes related to property, pag sa mga ganitong klaseng panahon na hindi maganda ang lagay ng ekonomiya, tumataas yung tinatawag nating property crimes, no? Halimbawa, robbery, theft, no? Swindling, no? Yung mga panluloko. Kasi nga, ang nangyayari, Almar, is hirap ang tao. No? So, nangyayari, nagre-resort sila sa mga ganyang activities. No? Hindi lang yun, Almar. Kasi isa rin sa mga nakikita ko dito, aside from property crimes, dahil hindi rin na-address ng mabuti ni Pangulong Marcos Jr. ang issue about drugs. Hindi kagaya ng FPRRD noon na talagang takot ang mga drug lords, takot ang mga pusher, no? At yung mga user, nagbago na, nagbagong buhay na. Ngayon, bumabalik na naman o bumalik na ang mga droga sa mga lansangan. At yung panunumbalik ng droga, ng legal na gamot, no? Yan nagkakaroon niya ng epekto sa krimen. No? So yung mga krimen ng mga kakaiba, Almar, yung mga pambihirang krimen, nanumbalik na naman sila. So hindi lang property crimes ang nakikita natin ngayon, pero yung mga crimes na associated with illegal substance abuse and use, nakikita natin ngayon na nag-increase din, Almar. And these crimes, tong issue ng krimen, maganda at nabanggit mo rin to. Isa rin ito sa mga reason kung bakit ayaw ng foreign investor na mamuhunan sa isang bansa na mataas ang krimen. Because, alam mo, yung pera, pwede natin kitain yan, Almar. Pero yung buhay natin, iisa lang yan. And kung ikaw mamumuhunan, pupunta ka sa isang bansa na talagang baka may threat sa buhay mo mismo, no? Kasi nga, hindi safe yung lansangan, lalo na sa mga may pera, hindi ba? So takot yung mga mamumuhunan, kaya isa rin po, Almar, sa mga explanation kung bakit nagiging matumal ang investment sa ating bansa.